nakikitang solusyon para masanay si Kai Sotto sa very intense and crucial o balyahan na laban ay ang paglaro sa NBA Summer League. And bago tayo magpatuloy kaibigan, please don't forget naman po to like and subscribe and pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, alam naman natin na ang isa sa kulang sa paglaro ng ating pambato na si Kai Sotto ay yung pagiging matikas ng kanyang pangangatawan, no? At yung sanay niya yung kanyang sarili sa mga intense at balyahan na laban. Sa huling naglalaban kasi ng Yokohama kontra sa Tokyo, very obvious talaga at nakita natin yung paninikong ginawa dito kay Kai Sotto at liber shot siya. So tulad ng ating sinasabi, sa mga matataas na liga tulad ng NBA, mas matindi pa po dyan ang posibleng maranasan ng isang basketball player. At kapag sakaling nakapasok sa NBA si Kai, hindi lamang yan po ang posibleng mangyari. Alam naman natin, kapag nasa mataas talaga na rankings ang isang team or mga player, ay sana yan sa mga ganyang laban, no? Yung balyahan. Kasi siyempre agawan po yan ng standings, no? Siyempre gusto nila sila yung makaangat, gagawin nila yung mga dirty tactics na tinatawag. So nakita natin at ilinaw din po natin ng mga nakaraan na eto nga pong agent ni Kai Sotto na Wasserman na hindi papayag na maglaro si Kai Sotto sa NBA Summer League kung walang siguradong kontrata. Pero para na rin po sa exposure at experience na makapaglaro sa NBA Summer League sa nalalapit nga po, no, na July 12 to 22 ay kailangan maglaro si Kai para madagdagan yung kanyang experience at exposure. At syempre, bukod pa po dyan, no, wala namang conflict yan sa Olympic qualifying tournament at talagang adjustment lamang po ang kinakailangan. Pero kung titignan po ninyo mga kaibigan, simula po nang dumating or maglaro si Kai Sotto dito sa Japan B-League ay almost 20 pounds na ang nadagdag sa kanya. Yun naman ang target po, no, ng Japan B-League kay Kai bago po siya sumabak sa mga intense and crucial game. Kailangan madagdagan siya ng bigat or pounds of muscles. Kaya nga yung mga training ni Kai, nakikita nyo talagang may pagpapalaki ng mga braso at mga squat, especially yan, napaka-effective po niya sa pagpapalaki ng mga binte para si Kai lumakas po ang pagtalon. Marami pang mga ginagawa si Kai Sotto ng mga ehersisyo na magpapalapad po ng kanyang pangangatawan. Ibang-iba na ngayon mga kaibigan dahil kapag mga intense na laban, hindi na basta-basta nababalya si Kai. Pero kapag sinasadya yung pagbalya, no, iba na po yun. Intentional na yun mga kaibigan. Talagang mapapabalya, no, kahit sinong player pa yan, masasakta na talagang tutumba kapag ganun po ang ginawa. So may next na laban po ang Yokohama sa April 6 po at ang mga kalaban po nila ay ang kupunan ng Ibaraki Robots na sa pang 22 sa standings po sila at ang Yokohama ngayon ay bumaba ulit ng isa, nasa pang 17 na po tayo mga kaibigan. But so far so good, napakaganda ng play ni Kai Sotto, consistent pa rin. Biruin po ninyo, may liber shot na ngayon, no? Sobrang sakit po yun at nakita naman natin talagang iba yung tama sa tagiliran. Si Kai Sotto meron pa rin 11 points na naitala. Siguro sa ibang player siguro baka hindi na umabot ng 5 points or 10 points, iindahin na rin talaga. Ibig sabihin lamang na nag-i-improve si Kai Sotto, yung tikas ng kanyang pangangatawan ay nakikita po natin. Well mga kaibigan, tuloy-tuloy yung suporta sa ating pambato na si Kai Sotto. May pag-asa pa silang makapasok sa playoffs dahil meron pa silang natitirang na 12 games at kailangan lamang manalo ng mga 8 to 7 games po ng Yokohama para magkaroon ng sure slot po, no, dito sa playoffs. Patuloy ko po kayong i-update and please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.